Gusto niya ng mundong walang Diyos ngunit nauwi sa pag-reincarnate ng isa, sa isang mundo kung saan may kapangyarihan siyang ipatawag at i-level up ang pinakamalakas na Diyos. Si Yokito ay isang lalaking kasuklam-suklam na talunan na ang kanyang ama ang kanyang pinakamalaking problema sa buhay. Ang kanyang ama, na mukhang isang Tekken custom character, ay palaging sinisira ang buhay ng kanyang anak dahil siya ang pinuno ng isang grupo ng mga maskuladong mga lalaki, na nangangaral para sa isang Diyos na tinatawag na Mooma. Mula pagkabata, kinailangan ni Yokito na harapin ang mga kakaibang sitwasyon tulad ng paglalaro ng mga hindi nakakapinsalang mga hayop, pagdarasal sa isang waterfalls, or pagtitiis sa mainit na apoy, na lahat ay nilikha ng kanyang ama at nauwi sa wala siyang kaibigan. Gayunpaman, ang pinakahuling sitwasyon ay naging pinakakakaiba. Si Yokito ay naglalakad pauwi kasama ang kanyang crush nang bigla siyang dinukot ng mga lalaking tagasunod ng kanyang ama at inilagay sa loob ng isang basket. Dinala ng mga bokal na lalaki ang parehong basket sa gilid ng bangin, at sinabi sa ama ni Yokito na dinala na nila siya. Sa simula ay iniisip ni Yokito na ito lamang ang kanilang karaniwang bagay na ginagawa nila, nang biglang ibunyag ng kanyang ama na dadaan sila sa ritual ng Mosomai. Plano nilang ilagay si Yokito sa dagat sa loob ng 3 araw, at lalabas siya bilang bagong pinuno ng grupo. Ang mga lalaki ay tuwang-tuwa tungkol dito, ngunit si Yokito ay nagsimulang magpanik, na sinabi sa kanyang ama na ginawa iyon ng mga Romano 2,000 taon na ang nakalilipas, at hindi ito natapos ng maayos. Gayunpaman, binigyan siya ng kanyang ama ng isang thumbs up na pinilit si Yokito na sumuko at tanggapin ang kanyang kapalaran. Bago nila siya ihagis sa tubig, lumapit ang kanyang ama at sinabi sa kanya na huwag mag-alala dahil ang isang uri ng sandata ay magliligtas sa kanya. Sinabihan niya si Yokito na manalangin kay Mooma, at hilingin na maging dalisay at malinis. Biglang nag-flash sa harap ng kanyang mga mata ang life recap ni Yokito, at hindi ito nakakatuwa dahil pinapahirapan siya sa mga flashback na iyon. Tiniyak sa kanya ng kanyang ama na pinagpala siya ng sagradong kayamanan, at pagkatapos ay sinabi nilang lahat sa kanya, "See you soon," bago siya itinapon sa dagat. Napagtanto ni Yokito na hindi siya nagkaroon ng disenteng buhay at lumubog sa ilalim ng dagat. Nais niya na kung talagang may Diyos, dapat itong magbigay ng pabor sa kanya at hayaan siyang maipanganak muli sa isang mundong walang mga Diyos o relihiyon. Sa ganoong paraan, maaari siyang makipagkaibigan at magkaroon ng normal na buhay. Biglang narinig ni Yokito ang boses ng isang babae, at pagkatapos ay nagising siya sa isang kagubatan kung saan ang isang babae ay karaniwang naglalaro gamit ang kanyang maliit na asset sa ibaba. Ayon sa kanyang libro, ito ay isang paraan upang gawing masigla ang isang lalaki, ngunit siya ay nagpapanik kapag siya ay lumampas. Ngunit iyon ay nagbibigay kay Yokito ng isang sandali ng kelanawan. Ngayon sa nayon, si Yokito ay nakadamit at bumuti ang pakiramdam. Humingi ng tawad ang dalaga, ngunit tiniyak niya sa kanya na okay lang, at dapat niyang gawin itong muli. Pinipilit niyang pagsilbihan siya hanggang sa maging malusog siya, at ipinaliwanag niyang nagtatrabaho siya sa malapit na eatery. Ang kanyang pangalan ay Alora, at bilang paghingi ng tawad, maaari siyang kumain doon ng libre anumang oras. Sa kanyang mga mata, tumingin-tingin si Yokito sa paligid at naisip na ang mundo ng pantasya na ito ay isang kwento sa isekai. Natutuwa si Alora na masaya siya at nagpapasalamat sa libro sa pagtulong sa kanya. Tinanong siya ni Yokito kung nasaan ang guild, at mukhang nalilito siya. Ipinaliwanag ni Yokito na isa itong adventure guild, at tumanggo si Alora na parang naiintindihan niya. Hiniling sa kanya ni Yokito na ipakita sa kanya ang lugar, masaya na ang kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay ay nasa mundong puno ng mga espada at mahika. Gayunpaman, dinala niya siya sa isang bukid dahil hindi siya magiging katulad ng ibang MC sa ibang anime. Siya ay nasa pagbubungkal ng bayani sa bukid. Si Yokito ay sumuko, sa pag-aakalang ito ay isang boring na simula bilang isang adventurer. Biglang lumapit sa kanya ang isang lalaki na nagngangalang Ryan at nagbabala na ang lahat ng mga babae sa nayon ay kanya, at kung si Yokito ay maglalagay ng daliri sa sinuman, tatapusin niya ito. Ngunit pinutol sila ni Clint, at sinabihan si Ryan na huwag istorbohin ang bagong dating. Nagpakilala si Clint at nag-alok ng trabaho kay Yokito. Binigyan niya si Yokito ng dagger, at kinuha naman ito ni Yokito, na nagpapahayag na ang dagger ay isang klasikong starter weapon. Tinanong niya kung dapat ba siyang magsimula sa pamamagitan ng paglupag sa ilang mga goblins, ngunit tinanong siya ni Clint kung ano ang kanyang pinagsasabi.
Ipinagmamalaki ni Yokito na handa na siya, ngunit muli, walang pakikipagsapalaran. May mga ubas lamang, at naroon siya upang anihin ang mga ito. Habang nag-aani, humingi ng paumanhin si Clint na ipinaliwanag na wala silang sapat na manggagawa para magdala ng ani. Naniniwala pa rin si Yokito na isa itong pagsubok, sa pag-aakalang sinusubok nila ang bagong manlalaro sa mga nakakainip na quest tulad ng pangangalap ng 50 prutas, or paghahatid ng liham sa ilang lugar sa ibang bayan. Siya ay nagpasya na ilagay sa kanyang pinakamahusay na pagsisikap. Gayunpaman, mayroong isang problema, sila ay nag-ani ng labis at walang paraan upang mapanatili ang mga ubas. Sa makatuwid, kakailanganin nilang itapon ang karamihan nito. Sa kabutihang palad, iminungkahi ni Yokito na gumawa ng alak kasama ang mga dagdag. Mamaya sa eatery, lahat ay masaya habang tinatangkilik nila ang sariwang inumin. Pinapurihan ni Ryan ang ideya ni Yokito, at ipinahayag ni Cecil na karaniwang mahal ang alak, ngunit tinulungan sila ni Yokito sa paggawa nito. Si Yokito ay talagang dismayado, dahil hindi niya iniligtas ang mundo sa pamamagitan ng pagpaslang sa Demon Lord. Siya ay natigil sa ilang lugar sa pag-aani ng mga ubas. Imbes na makipag-away sa mga halimaw at makakuha ng mga magagandang babae sa kanyang party, talagang iniisip niya na may mali. Iniisip ni Yokito ang lahat ng ginawa niya noong nakaraang buwan, pagtatrabaho sa lupa, pag-aalaga ng mga hayop, paggawa ng alak. Ngunit wala pang kapanapanabik mula sa muling pag-reincarnate sa ibang mundo na nangyari sa kanya. Wala siyang ginawa kundi ang paggawa ng inumin sa puntong ito. Pumasok si Alora at humihingi ng tulong sa kanyang kapatid na si Cecil sa trabaho. Si Cecil, na nasisiyahan sa kanyang inumin, ay nakatutuwang makita ang kanyang nakababatang kapatid na babae na nagtatrabaho. Hinayaan ng magkapatid na manatili si Yokito sa eatery nilang dalawa. Okay lang si Yokito na magkaroon ng ilang matalik na kaibigan, ngunit habang umiinom siya ng kanyang alak, nagwala siya, iniisip kung nasaan ang kanyang alternatibong buhay sa mundo na may mga espada at mahika. Ngunit sa susunod na araw, nagtatrabaho si Yokito nang biglang tumakbo palabas ang isang lalaki mula sa kagubatan, sumisigaw na tumakbo ang lahat. May halimaw na humahabol sa lalaki. Hindi makapaniwala si Yokito na sa wakas ay nakakita na siya ng kakaibang halimaw mula nang napunta siya sa mundong ito. Sinabi ni Ryan na ito ay isang kakaibang hayop, ngunit iniisip ni Yokito na ito ay isang mid to late game monster. Sinabihan siya ni Ryan na iwan ito sa kanya, naglabas ng libro, at nagsimulang kumaway ang kanyang mga braso sa paligid. Masaya si Yokito sa pag-aakalang alam na ni Ryan ang magic. Ngunit pagkatapos ng pag-flip ng ilang mga pahina, sinabi ni Ryan kay Yokito na tumakbo. Tumakbo sila sa kagubatan, at ipinahayag ni Ryan na maswerte silang hindi sila nasaktan. Ngunit nagtampo si Yokito, nahihiya na nasaktan sila sa pagtakbo. Hinawakan niya ang kwelyo ni Ryan, hinihingi niyang malaman kung bakit hindi sila nakipaglaban. Ipinaliwanag ni Ryan na wala silang pagkakataon laban sa hayop. Tumanggi si Yokito na tanggapin ang isang mundo kung saan hindi sila nakikipaglaban sa mga halimaw, at nagtanong tungkol sa aklat na ginamit ni Ryan. Sinabi ni Ryan na ito ang aklat na Strange Beast Strategy, na may mga plano sa pagtakas at mga bagay na pangunang lunas. Matapos bumalik sa eatery, napagtanto ni Yokito na walang magic sa mundong ito, at ito ay karaniwang mas masahol pa kaysa sa kanyang buhay dahil ang mga gamot ay hindi pa naimbento. Inaanyayahan siya ni Cecil na sumama sa inuman, at habang ginagawa ito, napagtanto ni Yokito na sa kabila ng pagkakaiba ng mundong ito sa kanyang inaakala, hindi naman masama ang buhay na ito. Sinabi sa kanya ni Alora na ang nayon ay mas masaya mula noong siya ay dumating, at nahihiyang nagtanong kung maaari siyang manatili magpakailanman. Sumasang-ayon siya, iniisip kung tutuusin, walang Demon Lord sa mundong ito. Kung ikukumpara sa dati niyang buhay, nagpapasalamat siya sa Diyos para sa mundong ito. Gayunpaman, nabigla si Yokito nang tanungin ni Alora kung ano ang isang Diyos. Laking gulat niya na kailangan niyang maglakad-lakad at isipin kung paano gumagana ang mundo, lalo na't wala silang magic, may malalaking hayop na hindi nila kayang labanan, at wala talagang Diyos. Iniisip niya kung ano kaya ang mangyayari kung pinaslang siya ng kakaibang hayop. Nang makita niya ang isang nasawi na hayop sa kagubatan, kinuha niya ito para sa tamang libing. Doon niya napagtanto na hindi niya alam kung paano nila inililibing ang mga nasawi sa mundong ito. Kung walang mga Diyos, ano ang pinaka parang sementeryo sa nayon?
Nagsimula siyang maghanap sa paligid, ngunit natakot siya nang makakita siya ng dalawang anino, pero sila Alora at Ryan pala iyon. Tinanong ni Ryan kung bakit siya lumabas ng maaga, at sinabi ni Alora na nag-aalala siya dahil wala siya sa kanyang silid. Biglang nagseryoso si Ryan at tinanong si Yokito kung magkaibigan sila. Nalilito si Yokito, ngunit ibinulong ni Ryan na narinig niya ang isang ipinagbabawal na libro, at kahit nabanggitin ito ng mag-isa ay mapanganib. Kung may nakakaalam na pinag-usapan niya ito, baka mawala siya. Iniisip ni Yokito kung ito na ba ang misteryo ng kahaliling mundong ito. Tinanong niya kung anong libro ito, at ibinunyag ni Ryan na ito ay isang libro tungkol sa kung paano makipag-usap ng maayos sa mga babae, na ikinadismaya ni Yokito. Pumunta silang tatlo sa Imperial Capital, at first time ni Yokito na naroon. Binanggit ni Alora na ang kanilang nayon ay nasa liblib na rehiyon ng imperyo. Nagtanong si Yokito kung bakit siya nagpasya na sumama, ngunit ngumiti lang siya. Itinuro ni Ryan ang isang malaking globo, tinawag itong Imperial Palace, at ipinaliwanag ang lahat mula sa pagsasaka hanggang sa pakikitungo sa mga kakaibang hayop na itinuro ng emperador. Binalaan din siya ni Ryan na iwasang makipag-usap sa sino man mula sa lungsod. Nagtanong si Yokito kung bakit, at ipinaliwanag ni Ryan na ang lahat ay napupuot sa mga tao mula sa kanilang nayon. Gustong malaman ni Yokito kung bakit, ngunit biglang umalis si Ryan matapos makita ang tindahan na pinuntahan nila dito upang makita. Habang naggalugad, si Yokito ay natitasid sa isang pampublikong pagpapatupad. Pinapanood niya ang mga nagkasala habang umiinom ng vial sa unang pagkakataon, pagkatapos ay ibinalita ng mga gwardya na nasawi na sila, na tinatapos ang araw ng pagtatapos ng buhay nang walang anumang issue. Gustong malaman ni Yokito ang nangyari, ngunit hinayla lang siya ni Alora. Ipinaliwanag niya na ang kanilang bansa ay may tinatawag na end-of-life system. Kapag iniutos ito ng bansa, dapat tanggapin ng tao na ang kanilang libreng pagsubok sa buhay ay nag-expire na at dapat na ay uninstall ang kanilang sarili mula sa mundo. Ipinaliwanag ni Alora kay Yokito na lahat ay artificial na ipinanganak sa bansang ito. Kapag naabot na nila ang isang tiyak na edad, sila ay naaampon ng isang mag-asawa sa kabisera. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kaibigan niyang si Shira. Bata pa lang siya nang ampunan siya ng mag-asawa. Sila ay kumilos tulad ng kanyang ina at ama at inalagaan siya ng husto, na nagpapasaya sa kanya. Ngunit pagkatapos, isang araw, dumating ang mga gwardya at inutusan ang kanyang ama na tapusin ang kanyang sarili. Nakakagulat, tinanggap ito ng ama nang walang sabi-sabi. Nataranta at natakot si Shira. Nakiusap siya sa mga sundalo na huwag kunin ang kanyang ama, ngunit itinulak lang siya nito sa isang tabi. Tinanong nila ang kanyang mga magulang kung siya ay nagre-rebelde laban sa katapusan ng buhay. Sa kanyang pagtataka, sinabihan ng ama ang mga gwardya na ilagay siya sa isang re-education camp. Sinuportahan din ng ina ang ideyang ito, sinabing sinubukan nilang palakihin siya ng maayos ngunit kakaiba siya. Naniniwala sila na hindi siya karapat-dapat para sa kabisera, at dinala siya sa ibang nayon tulad ng kay Alora. Matapos pakinggan ang kwentong iyon, ayaw pa ring maniwala ni Yokito at tinanong si Alora kung haharapin din ba nila ang katapusan ng kapalaran ng buhay balang araw. Ngumiti lang si Ryan, sinabing espesyal sila at iba ang pakikitungo sa kanila, kaya hindi dapat mag-alala si Yokito. Nagpasya silang umuwi, ngunit nanatili si Alora, naririnig ang mga tao na tinatawag silang maruruming depekto at nagsasabing hindi sila dapat pumunta sa kabisera. Nais ng mga tao na alisin ng bansa ang mga tao sa kanilang nayon. Nang gabing iyon, pumuslit si Alora sa kama ni Yokito, na nagsasabing handa siyang bigyan siya ng ilang magandang alaala pagkatapos basahin ang ilang mga diskarte sa isang ipinagbabawal na libro. May hawak siyang lubad at latigo. Sinabi sa kanya ni Yokito na hindi niya ito kailangan at sinubukan siyang itulak palayo, ngunit sa huli ay tinali niya siya. Biglang natauhan si Alora at humingi ng paumanhin, sinabing nakakatakot ang mga ipinagbabawal na libro. Idinagdag niya na baka ipinadala siya sa nayon dahil palagi siyang ganito. Pagkatapos ay tinanong ni Yokito si Alora tungkol sa kanilang nayon. Ipinaliwanag niya na ang nayon ay parang isang isolation camp kung saan ipinapadala ang mga inakala nilang walang silbing mga tao. Ipinakita niya sa kanya ang isang marka na nagtatak sa kanila bilang mga residente ng isolation camp. Ang sinumang natatakot sa katapusan ng buhay, or hindi sumasang-ayon sa mga paraan ng bansa ay pinatapon sa nayon.
Ngunit ngumiti siya, sinabi na kahit na walang marka, hindi sila tinitingnan ni Yukito ng may pagkasuklem. Siya ay tumatawa kasama nila, kumakain kasama nila, at nagtuturo sa kanila ng lahat ng uri ng mga bagay. Ayon sa kanya, walang sino man mula sa labas ang naging kasing bait sa kanila, at ito ang nagpapasaya sa kanya. Sinabi ni Yukito na baka dahil hindi din siya gusto dati at sila ang unang naging kaibigan niya. Nagkomento si Alora kung gaano kaganda ang bato sa kanyang leeg. Ang kwintas ni Yukito ay ibinigay ng kanyang ama sandali bago itinapon mula sa bangin, na binanggit na ito ay isang protection mula sa kanilang grupo. Kahit papaano ay sumama din ito sa kanya sa mundong ito. Tinanong niya kung gusto niya ito at inilagay ang kwintas sa kanyang leeg, humihingi ng paumanhin na ito ay isang mumurahing kwintas lang. Masaya si Alora dito at nagpasalamat siya. Pagkatapos ay sinabi ni Yukito sa kanya na matulog na, at sa pag-alis niya, muli itong tumingin sa kanya, nagpapasalamat na nakilala siya. Kinabukasan, nagising si Yukito at napansin niyang sarado na ang eatery. Lumabas siya at nakita ang isang pinahirapang Ryan na nakahandusay sa lupa. Tinanong niya kung ano ang nangyari, ngunit sinabi lang ni Ryan na nakuha na siya ng mga ops at kinuha nila ang mga ito. Ipinaliwanag niya na ang nayon ay isang tambakan para sa mga taong itinalaga ng bansa bilang mga kakaiba, at hindi sila inutusang tanggalin ang kanilang buhay. Sa halip, sapilitang kinukuha ang kanilang buhay. Naluluha siya habang sinasabing kukunin na ang buhay nila Alora at Cecil ngayon. Nagtanong si Yukito kung bakit hindi kailanman sinisira ni Ryan ang plot ng anime. Humingi ng paumanhin si Ryan, sinabing wala siyang masabi dahil sa nararamdaman ni Alora. Nagpa siya si Yukito na iligtas sila, at sa sandaling iyon, nagpakita si Clint na may kasamang karwahe na nag-aalok kay Yukito na sumakay. Samantala, mas lalong lumalalim ang mga bagay kapag nakikita nating nahihirapan si Alora, habang pinapanood niya ang kanyang kapatid na nakikipag-hangout sa mga gwardya at hindi sa mabuting paraan. Naghahanda ang gwardya na tapusin si Cecil habang hawak niya ang kwintas. Tanggap na niya na katapusan na niya katulad ng kapatid niya. Nang biglang dumating si Clint at Yukito sa tamang oras. Tumalon si Yukito mula sa karwahe at nagsimulang sumugod sa gwardya, pinatumba ang halos tumapos kay Alora. Ang natitirang mga gwardya ay nagtatanong kay Yukito tungkol sa kung sino siya, at sinabi niya na siya ang kaibigan ng tao na kanilang kinasusuklamin. Pagkatapos ay nakita niya ang walang buhay na katawan ni Cecil, at naalala ang ngiti nito. Galit na tinanong ni Yukito sa mga gwardya kung bakit kailangang masawi ang mga babae. Ang mga gwardya ay naghahanda sa pag-atake ng ang isang lalaki, ang kapitan na nagngangalang Bertro, ay pumasok, at sinagot si Yukito na ito ay dahil sila ay mga tao na natatakot sa katapusan ng buhay. Nagtanong si Yukito kung ano ang kakaiba sa pagkatakot sa kasawian, at sumagot ang lalaki na ang kasawian ay hindi dapat katakutin. Samantala, ang mga mamamayan na nanunood ng pagpapatupad mula sa itaas ay nagsisimulang bumulong-bulong na ang katapusan ng buhay ay karaniwang kanilang tungkulin. Wala silang bubong sa tinitirhan nila. Binunot ni Bertro ang kanyang espada, sinabing ang pagkakaroon ng isolation camp ay tanda ng awa ng kanilang emperador. Pagkatapos ay hiniwa ni Bertro si Yukito na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Sinubukan ni Alora na tumakbo papunta sa kanya, ngunit nauwi rin siya sa paghiwa sa likod ni Bertro na naging sanhi ng kanyang agarang kasawian. Di man lang siya naawa sa isang magandang babae. Si Yukito, na hindi makapaniwala, ay gumapang sa kanyang walang buhay na katawan, nagtatanong kung bakit ganito ang lahat. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na ililigtas siya ng Diyos na si Mooma, ngunit hindi siya naniniwala na siya or ang kanyang ama ay karapat-dapat na maligtas. Sa halip, ang mga tao sa nayon, na namuhay ng tapat at mabait sa kapwa, ang dapat na maligtas. Hinawakan niya ang batong nahulog mula sa leeg ni Alora, at saka sumigaw na kung totoong umiiral si Mooma, dapat niyang iligtas sila. Hinawakan niya ng mahigpit ang bato at binibigkas ang mantra ng paglilinis upang linisin ang sarili. Nagsisimulang kuminang ang bato, pagkatapos ay lumilipad mula sa kanyang kamay patungo sa umuulan na mga ulap. Lumiwanag ang langit, at isang maliit na batang babae ang lumipad pababa ng may matinding kapangyarihan at tumayo sa tabi ni Yukito. Nataranta ang mga gwardya at tinanong si Bertro kung ano ang nangyayari. Biglang masayang niyakap ng dalaga si Yukito, dahil sa wakas ay nagpa siya itong tanggapin ito bilang kanyang Diyos na si Mooma.
Magkayakap sila, hindi ito ang iniisip mo, pero nabigla siya nang mapansin ang maputlang estado ni Yukito. Nagsisimula siyang manginig, hinihiling na malaman kung sino ang nanakit sa kanya habang wala siya roon. Sinabi sa kanya ni Yukito na gamitin ang kanyang kapangyarihan, at nagsimula siyang maging isang madilim na aura, na naglabas ng isang nakakatakot na aura na hindi pa nakikita ng mga ito sa kanilang buhay. Naglabas siya ng mga baging na kumukuha kay Bertro at sa mga gwardya, na nilalamon ang mga ito habang inilulubog niya ang mga ito sa kadiliman. Matapos harapin ang mga ito, masaya siyang lumukso sa tabi ni Yukito para pagalingin siya. Nagising si Alora na nagulat na gumaling siya, ngunit nalilito nang makita ang misteryosong taong ito sa balikat ni Yukito na pinupuri siya at tinatawag siyang cute, habang kinukulit nito si Yukito. Hindi pa rin maintindihan ni Yukito ang nangyayari. Tinanong niya kung sino siya, at bigla siyang nalungkot na sinasabi kung paano na hindi niya alam kung sino siya. Sinasabi niya na siya ay nasa tabi niya ng higit sa sino man sa mundo. Pagkatapos ay pinapalakpak niya ang pisngi nito at ngumiti habang ipinakilala ang sarili bilang si Mooma, ang kanyang Diyos. Hindi makapaniwala si Alora sa kanyang mga mata, habang nakikita niyang buhay ang kanyang kapatid at ang iba pa. Ipinagyayabang ni Mooma kung paano niya lang sinadya na ibalik si Yukito, ngunit nauwi sa pagbuhay sa lahat dahil masyado siyang up para sa kanila. Nagtataka si Yukito kung Diyos ba talaga siya, at nakikita niya ang lahat na nakakita ng lahat ay umalis na parang walang nangyari. Bumalik sa nayon, ang lahat ay nagulat nang makita silang bumalik. Nagtanong si Rico tungkol sa kanilang pagkasawi, at ngumiti si Cecil habang inaamin na wala na sila ngunit kahit papaano ay buhay pa rin sila. Napaluha si Rico at nagmungkahi ng inumin para magdiwang. Lahat sila ay tumungo sa eatery para sa ilang alak ngunit nasaran ng loob si Yukito. Kahit na maayos ang lahat, nag-aalala siya tungkol sa Imperial Capital. Alam nila na lagot na sila kung biglang sumulpot ang hukbo ng emperador, dahil karaniwang inilalabas niya ang isang bagay na hindi pa nila nakita. Nagtataka siya kung paano niya mapoprotektahan ang nayon dahil napakonti nila, at hindi kayang tumayo laban sa isang hukbo. Ang tanging pag-asa lang nila ay si Mooma. Lumingon si Yukito kay Clint at nagtanong ng higit pang impormasyon tungkol sa bansa. Sinabi sa kanya ni Clint na ang katapusan ng buhay ay itinakda ng emperador daan-daang taon na ang nakalilipas. Laking gulat ni Yukito na matagal na ito, nang biglang tumalon si Mooma sa kanya ng sobrang lakas na halos matamber siya. Tinanong ni Clint kung sino si Mooma, at ipinaliwanag ni Yukito na siya ay mula sa parehong bansa bilang kanya. Pinaupo ni Yukito si Mooma sa kanyang kandangan, at nagtanong tungkol sa mga himalang nagagawa ng kanyang kapangyarihan. Ipinagmamalaki ni Mooma na kaya niyang gawin ang lahat dahil isa siyang dakilang Diyos. Tinanong ni Yukito kung kaya niyang talunin ang isang buong hukbo. Hindi pa rin makapaniwala si Yukito na may kasama siyang Diyos, kahit na si Mooma ay binuhay ang lahat habang nilalamon ang ilang kawawang gwardya na sumusunod lang sa utos. Ngumisi siya at sinabing maaari niyang itaboy ang mga ito sa pamamagitan ng isang higanteng alon. Nalaman ni Yukito na si Mooma ay makapangyarihan sa lahat. Natuwa si Yukito dahil nag-reincarnate talaga siya sa ibang mundo gamit ang ultimate cheat code na isang pet god. Kumpiyansa na tumayo si Mooma, sabik na ipakita ang kanyang kapangyarihan kay Yukito. Inilalabas niya ang kanyang maka-Diyos na kakayahan sa isang tasa ng alak upang maparami ito. Gayunpaman, ang alak ay hindi dumami. Sa halip, umiikot lang ito sa tasa. Nataranta si Mooma at sinusuri ang kanyang mga istatistika ng tagasunod, para lang malaman na wala siyang tagasunod. Ipinaliwanag niya kay Yukito na ang kapangyarihan ng isang Diyos ay lumalago ng may mas maraming tagasunod, at kapag wala siya ay nagiging isang walang silbing bata. Kung walang mga social media accounts, hindi talaga siya makakakuha ng followers dahil madali lang kumuha ng followers sa social media. Nagtanong si Yukito kung ang pagkakaroon ng mas maraming tagasunod ay gumagawa ng isang Diyos na mas makapangyarihan, at kinumpirma ito ni Mooma. Pagkatapos ay ipinahayag ni Yukito na gagawin niya itong isang Diyos sa pamamagitan ng paglikha ng unang relihiyon sa mundong ito. Ang kanyang unang recruit ay si Ryan, na masigasig na sumang-ayon na maging isang tagasunod. Pagkatapos ay inanunsyo ni Yukito ang kanilang plano na lumikha ng isang relihiyon na tinatawag na kaligtasan sa pamamagitan ni Mooma, kasama ang kanyang sarili bilang pinuno ng relihiyon. Layunin niyang mag-recruit ng 10,000 followers bago ang paparating na pag-atake ng hukbo.
Hinuhulaan ni Mooma na sa gayong pagsunod, ang kanyang kapangyarihan ay maaaring gawing abo ang mga lungsod at hatiin ang mga karagatan sa dalawa. Si Ryan ay naging chairman ng Evangelism Department, at ipinahayag ang kanyang pagnanais na ipalaganap ang cuteness ni Mooma at ang kanyang banal na tubig sa paligan. Naniniwala si Yokito na ang paggawa ng mga himala ang pinakamabisang paraan upang mangalap ng mga tagasunod. Maaari din nilang subukan ang makalumang paraan, ngunit aabutin ng 1,000 taon bago matapos. Gayunpaman, ang kasalukuyang Mooma ay walang silbi, tulad ng karamihan sa mga Chasmosen naming kapitbahay. Nagpasya siyang magsimula sa isang talumpati, na kumukuha ng inspirasyon mula sa mga turo ng kanyang ama sa paggawa ng mga talumpati para maloko ang mga tao na maging mga tagasunod. Gayunpaman, tinanggihan ni Mooma ang pangangailangan para sa isang talumpati, sinasabing nagtataglay siya ng maka-Diyos na karunungan at mayroon siyang higit sa 80 milyong kapangyarihan sa Rise of Kingdoms. Plano niyang gamitin ang karunungan na ito para mapabilib ang mga tao at pilitin silang lumuhad sa harap niya. Nagtayo sila ng altar kung saan nakaupo si Mooma, habang nakaluhod sa harap sina Yokito at Ryan. Naakit nito ang atensyon ng mga taga-nayon, at sinamantala ni Yokito ang pagkakataong ito para sabihin na si Mooma ay isang Diyos na may kakayahang gumawa ng maraming himala. Maaari niyang buhayin ang mga nasawi, magpadala ng mga mahihirap na gwardya sa ibang dimensyon, at alam niya ang lahat tungkol sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Upang patunayan ang kanilang mga sinasabi, nagpasya si Yokito na ipakita ang isa sa mga himala ni Mooma. Nagsisimula siyang magsalita, na nagdedetalye ng mga isyo sa kasalukuyang relasyon ni Alora habang kumikilos na parang nasa neben. Natigilan ng ilang lokal, at si Alora, na parehong nagulat at natakot, ay umamin sa mga problema. Nagtataka siya kung paano nalaman ito ni Yokito at lihim siyang natatakot na nakita nito ang pagmamahal nito sa kanya. Kumpiyansa si Yokito at ipinaalam sa lahat na ginamit ni Mooma ang kanyang mga supernatural na kapangyarihan para tingnan ang puso ni Alora, at ilantad ang kanyang mga emosyon. Namangha si Alora sa balitang ito, makikita mo dahil nagsimula ng fan service ang kanyang mga assets. Nakangiti si Yokito sa pag-aakalang ito ay gumagana, isang pamamaraan na tinutukoy niya bilang ang Brandom Effect, kung saan ang mga manghuhuli ay nagsasabi ng hindi malinaw na mga bagay na maaaring naaangkop sa sinuman, na humahantong sa mga tao na madama na ito ay totoo. Sa madaling salita, ito ay isang kalokohan. Ito ay isang kawili-wiling psikolohikal na pakana upang mapaniwala ang mga tao kay Mooma, ngunit hindi ito gumagana. Susunod, sinubukan ni Yokito na hikayatin ang lahat na ang isang taong protektado ng kapangyarihan ni Mooma ay hindi maaaring masaktan ng isang espada. Upang ipakita ito, si Ryan ay nakakulong sa isang kahon na may mga butas ng espada, at si Mooma, na naglabas ng isang espada, ay sinubukang itulak ito, ngunit ito ay nag-backfire habang hindi sinasadyang natusok niya si Ryan. Nagpasya silang paliparin si Ryan sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa bubong, at pagpasan kay Mooma sa kanyang balikat. Takot na takot si Ryan, pero ngumiti lang si Mooma. Muli, nabigo ito, at bumagsak si Ryan sa lupa. Si Ryan ay napapahirapan ng walang dahilan. Sinisikap nilang bigyang pansin si Mooma sa pamamagitan ng pagpapasuot ng outfit, ngunit hindi ito gumana dahil hindi na siya mukhang Diyos. Sa pagtatapos ng araw, sila ay pagod na pagod. Tinukoy ni Mooma ang kanyang sarili bilang isang walang silbi at impotent na Diyos, at nawala ng tiwala si Yokito na sino man ang sasali sa kanilang relihiyon. Nauunawaan niya kung gaano kahirap magtatag ng relihiyon, at hinahangaan niya ang mga nagawa ng kanyang ama para sa panloloko ng mga vocal buff, at gym bro na mga lalaki. Hindi niya dapat isipin na manloloko siya. Biglang pumasok si Alora, sumisigaw tungkol sa isang problema. Nag-aalala si Yokito na dumating na ang Imperial Army. Bagamat hindi ganoon kalubha ang sitwasyon, dinala ni Alora ang kanyang alagang hayop at binanggit na maaaring nakain nito ang ilang lason laban sa peste. Iminumungkahi ni Yokito na dalhin ito sa veterinaryo, ngunit malungkot na ipinaliwanag ni Cecil na wala silang veterinaryo ng hayop sa mundong ito, at ang kabisera ng imperial ay hindi makakatulong sa mga buhay na hindi tao, at sila mismo ay kulang sa gamot or kaalaman sa paggamot sa hayop. Inaalo ni Cecil si Alora, humihingi ng paumanhin kay Yokito para sa abala ngunit idiniin kung gaano kahalaga sa kanila ang hayop. Habang ang mga babae ay matiyagang naghihintay na masawi ang kanilang alagang hayop, sumambulat sina Yokito at Mooma.
Si Yukito ay may hawak na ilang halamang gamot, binanggit na tinulungan siya ni Mooma na mahanap ang mga ito, umaasa na maaari silang kumilos bilang isang panlunas. Gumagawa sila ng gamot at ipinakain ito ni Yukito sa hayop. Habang naghihintay na gumaling ito, pinuri ni Mooma si Yukito na sinasabing ang kanyang dating sarili ay hindi mag-aalaga ng sapat na gumawa ng ganitong uri ng gamot. Sumang-ayon si Yukito na nagsasabi na nagbago siya at kung mayroon man siyang maitutulong, gusto niya itong gawin. Kahit nahuli na para sa hayop, dahil makikita mo ang mahinang hayop ay nagbabago sa mga texture mula 2D hanggang 3D, habang iniuubo nito ang gamot at nagsimulang pumikit ang mga mata nito, na humantong sa pag-iyak ni Alora at Cecil, na nagmamakaawa na huwag itong masawi. Si Mooma, na na-inspire sa mga salita ni Yukito, ay umakyat at iniunat ang kanyang kamay, binalot ang hayop sa isang sinag ng liwanag. Laking gulat nila nang makitang iminulat ng alagang hayop ang mga mata nito, ganap na gumaling at ngayon ay mukhang mula ito sa isang laro ng video game. Tiniyak ni Mooma sa kanila na magiging maayos na ang hayop. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, si Mooma ngayon ay mukhang isang kulubot na matandang babae. Ipinaliwanag niya na ginamit niya ang kapangyarihan ni Ryan, ang unang tagasunod, para tulungan sila, at iyon ang pinakamakakaya niya sa ngayon. Ipinahayag ng mga babae ang kanilang pasasalamat kina Mooma at Yukito. Nagsimulang umilo si Mooma at sinuri ang kanyang mga istatistika, nalaman na mayroon na siyang 3 tagasunod. Pakiramdam na parang mas lumakas, sinabi niya na maaari niyang gamitin ang kaunting kapangyarihan ngayon. Namangha si Yukito, at nagtanong kung nakakakuha ba siya ng ganito kalaking kapangyarihan mula sa iilang tagasunod lamang. Sinabi ni Mooma na hindi ito normal, na nag-iisip na sina Alora at Cecil ay maaaring may espesyal na kakayahan. Nagsimulang isipin ni Yukito na ang paraan ng pagiging tagasunod ng isang tao ay maaaring makaapekto sa dami ng kapangyarihang magagamit ni Mooma. For example, naging followers ang mga babae matapos masaksihan ang maka-Diyos na kapangyarihan ni Mooma, hindi katulad ni Ryan na talagang nahuhumaling lang sa mga babae, bata man or matanda. Tumawa si Mooma, na ipinahayag na hindi na siya isang walang silbi or mahinang Diyos. Nangako siyang ipapakita sa mga tao na tumatangging igalang siya sa lawak ng kanyang kapangyarihan, simula kina Alora at Cecil at hinimok siya ni Yukito na huminahon at huwag magmadali sa anumang bagay. Sumabat si Alora, na nagsasabing mayroon siyang pabor na gagawin. Nagtitipon ng grupo sa labas, at may espesyal na kahilingan si Alora para kay Mooma. Gusto niyang ibalik si Bertro at ang mga gwardya, ngunit tinanong siya ni Yukito kung ano ang iniisip niya dahil sigurado siyang tinapos ng mga lalaki ang kanyang kapatid at pinaslang sila. Bago niya tanungin kung bakit gusto sila ni Alora na bumalik, ipinaliwanag niya na sa palagay niya ay ginagawa lang nila ang kanilang nakatalagang trabaho, hindi dahil gusto nila. Idinagdag ni Cecil na ang pagkakaroon ng higit pang mga kaibigan para sa pag-inom ay magiging masaya, sa kabila ng mga taong ito na kinasusuklaman sila sa nakaraan. Gayun din, mapoprotektahan sila ni Mooma kung sakali. Alam ni Yukito na kailangan nilang harapin ang Imperial Army sa lalong madaling panahon, ngunit iniisip pa rin niya na mapanganib na ibalik ang isang taong kasing delikado ni Bertro. Nagpasya si Mooma na palayain ang mga gwardya, pinalaya sila sa kanilang kulungan. Sa pag-alis ng usok, isang boses ng babae ang sumisigaw tungkol sa pagkatalo sa isang bata. Si Yukito, nalilito, ay nagtanong kung sino siya, at ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang Bertro. Talagang napagtripan siya ni Mooma na ginawa siyang magandang babae. Nahihiya at naluluha, hiniling ni Bertro sa kanila na tapusin na lang siya dahil ayaw niyang maging bahagi ng mga babae ni Yukito. Nang mas kalmado ang lahat, nakipag-usap si Bertro kay Yukito, nakatayo sa isang sword stance, handang ilabas ang kanyang espada sa kanya at sisihin siya sa kanyang kasawian. Tinanggap ni Yukito na dahil sa kanya ay hindi siya makakabalik sa kabisera bilang isang Imperial Knight, at hindi niya hinugot ang kanyang espada dahil hindi siya nakatanggap ng utos mula sa kanyang master. Pinuri ni Yukito si Bertro para sa kanyang katapatan, ngunit binigyang diin niya na itinapon siya ng Empire, at ngayon ay magiging bahagi na siya ng kanyang grupo. Nag-aatubili si Bertro na tanggapin ito, ngunit iginiit ni Yukito, sinabi sa kanya na aminin na itinapon siya ng imperyo. Sa wakas, sa pagharap sa katotohanan, si Bertro ay gumawa ng wastong paninindigan. Hinalok siya ni Yukito ng kamay, hiniling sa kanya na sumali sa kanilang grupo at nangakong gagawa siya ng isang lugar para sa kanyang matutuluyan.
Nagulat ito at namula siya bago pumayag. Bakit namumula si Kuya Bertro? Napagtanto niya na hindi siya tatanggapin ng imperyo, at dahil nailigtas siya ni Yukito, gusto niyang gantihan ang pabor. Samantala, ang mga taga-nayon ay nagtrabaho sa bukid nang ang isa sa mga halimaw ay nagpakita mula sa kagubatan. Nagpasya silang tumakbo dahil wala silang pagkakataon. Si Rico, gayunpaman, ay nanindigan, sa kabila ng sinabi ng iba sa kanya na tumakbo. Sa kabutihang palad, dumating si Yukito kasama si Mooma upang iligtas ang araw. Ipinahayag ni Mooma na ilalabas niya ang kanyang ultimate weapon, isang espada na nilikha niya na tinatawag na Godly Blade. Ibinagsak niya ito sa tabi ni Rico, inutusan siyang gamitin ito laban sa papalapit na halimaw. Kinuha ni Rico ang espada at sinugod ang halimaw, ngunit natambo siya nito. Iniisip ni Mooma na napakahina niya na kinabalisa ni Rico. Kinalawang na pala ang espada, at pinagalitan ni Yukito si Mooma dahil sa hindi niya alam na ang isang espada na nakalubog sa karagatan sa napakatagal na panahon ay nagiging walang silbi. Nakipagtalo si Mooma na ang mga alamat ay nagsabi na ito ay makapangyarihan, ngunit si Yukito ay nagsisi na umasa sa kanya dahil ang mga alamat ay walang binanggit na tinatawag na kalawang. Habang papalapit ang halimaw, sumigaw sila dahil sa kung ano ang itsura nito, at naligtas lamang sila ni Bertro, na nagpakita at tinusok ang ulo ng hayop, pinahinto ang pag-atake nito at lumapag sa napakaswabe na paraan pagkatapos. Tuwang-tuwa si Mooma nang makita si Bertro na pinupuri siya bilang kanyang ikaapat na underling. Kalmadong inutusan ni Bertro ang lahat na tumalikod habang hinaharap niya ang charging beast. Lumapit sa kanya ang halimaw, at pinakawalan niya ang kapangyarihan ng kanyang espada, na natatakpan ng kuryente, na walang kahirap-hirap na hiniwa ang hayop. Parang inihaw talaga ni Bertro ang halimaw kaya naging Beast Wellington ito. Nagulat sina Yukito at Mooma sa hindi kapani-paniwalang kapangyarihang taglay niya. Ibinalik ni Bertro ang espada, ipinahayag na tapos na ang laban at tinanong kung iyon ang gusto nila. Ang lahat ay nakahinga ng maluwag ng maligtas, ngunit napansin ni Yukito na nagbago ang espada at hindi ito ordinaryong sandata. Hinayaan niya ito sa ngayon, na nagpapahayag ng kasiyahan na nagawa ni Bertro ang inaasahan niya. Nagsimulang mang-aral si Yukito tungkol sa kapangyarihan ng Holy Knight ng kanilang relihiyon. Si Bertro at ang lahat ay namangha. Natuwa si Yukito na nakatagpo ng isang makapangyarihang kaalyado kay Bertro. Ipinang-aral niya na kung sasali sila sa kanilang relihiyon, poprotektahan ng banal na kabalyero ang kanilang mga bukid mula sa mga kakaibang hayop. Ang mga taga-nayon ay hindi pamilyar sa konsepto ng isang relihiyon, dahil ang mga mahihirap na nilalang na ito ay mga magsasaka lamang. Nagsimulang ipagmalaki ni Mooma na ang relihiyon ay kung saan sinasamba nila siya bilang isang Diyos, ngunit tinakpan ni Yukito ang kanyang bibig at ipinaliwanag na dapat nilang isipin ito bilang isang grupo na may maluwag na tali, at si Mooma ay parang isang mascot na tinatawag nilang Diyos. Dahil hindi alam ng mga taga-nayon kung ano ang isang mascot, ginamit ni Yukito bilang halimbawa ang alaga ni Alora, ang hayop sa eatery. Nakumbinsi niya ang mga ito na kung sila ay magiging miyembro ng kanilang relihiyon at mahal si Mooma bilang kanilang mascot, hindi na nila kailangang matakot sa mga kakaibang hayop. Sumang-ayon ang lahat ng mga taga-nayon, at natuwa si Yukito na sumusulong sila. Sinusubukan ni Alora na akitin ang mga tao na sumali sa kanyang grupo, sa pamamagitan ng pagpapalam sa mga customer na maa-access lang nila ang alak kung magiging premium na miyembro sila at bibili sila ng religious battle pass. Ginawa talaga ni Alora ang first ever pay-to-win pass. Ang customer ay kusang sumang-ayon, at nagpapahayag siya ng pasasalamat sa kanilang pakikipagtulungan. Kapag narinig ito ng iba, nagpasya silang sumali rin. Ikinalulugod ito ni Yukito dahil naaayon ito sa kanyang tusong diskarte upang makakuha ng mga tagasunod. Nagpapakita si Yukito ng isang espesyal na refrigerator na kahawig ng isang malaking palayok na kilala bilang isang Zirpot sa mga bagong recruit. Ipinaliwanag niya na maaari nilang panatilihing sariwa ang kanilang pagkain sa pamamagitan ng paglalagay nito sa loob. Idinagdag ni Cecil na ang pagsali sa grupo ay magbibigay ng karapatan sa lahat na makatanggap ng isang palayok para sa pag-iingat ng kanilang pagkain. Samantala, labis na pagod ang nararamdaman ni Ryan, dahil 3 araw na siyang pinapatrabaho ni Yukito nang walang pahinga. Si Ryan talaga ay mukhang nagtatrabaho sa mapa sa loob ng 6 na buwan. Inatasan pa nga siya ni Yukito ng gawain na gumawa ng 20 pang mga palayok sa susunod na araw.
Kahit na sabihin ni Mooma kay Ryan na gagawin niya itong trabaho hanggang sa masawi siya, tinatanggap niya ito bilang papuri at mas mabilis siyang kumilos. Si Yukito ay nagluluto ng ilang nakakain na cookies para akitin ang mas maraming tao na sumali. Inutusan sila ni Alora na isulat ang kanilang mga pangalan sa listahan ng relihiyon upang makatanggap ng cookie. Pagkatapos ay ginamit ni Yukito ang kapangyarihan ni Mooma para magbigay ng hot spring treatment bilang bonus para sa mga bagong tagasunod. Nakakuha si Mooma ng 107 na bagong tagasunod, at talagang masaya siya tungkol dito. Ipinaalam ni Yukito kay Mooma na ang kanilang tagumpay ay hindi lamang dahil sa kanyang alindog. Sa mundo kung saan walang konsepto ng mga Diyos at relihiyon, mahirap linlanggan ang mga tao na sumali sa kanilang grupo. Gayunpaman, itinuro niya na madaling kumbansihin sila dahil kulang sila ng matinding damdamin laban sa relihiyon. Kailangan lang niyang ipakita ito sa ibang paraan. Nang tanungin ni Mooma kung ano ang ibig niyang sabihin sa ibang paraan, ipinaliwanag ni Yukito na ang mga tagasunod ay hindi dapat pagsamasamahin ng malalim na debosyon. Sa halip, dapat silang tumuon sa pansariling pakinabang, halimbawa, kapalit ng kanilang paniniwala, na nangangakong pagagalinggan sila, pagbabahagi na ng pagkain, at paprotektahan sila mula sa mga kaaway. Sa ganitong paraan, makakaakit sila ng mas maraming tagasunod sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga benepisyong madaling maunawaan. Gayunpaman, kulang siya ng tumpak na impormasyon sa kung gaano karaming mga tagasunod ang kailangan nila upang maging sapat na malakas upang tumayo laban sa imperyo. Nagpa siya si Yukito na ipatawag si Bertro para mangalap ng impormasyon tungkol sa Imperial Army. Sa kanyang sorpresa, nakita niya itong nakasuot ng cute na maid outfit, literal na tinatanggap na siya ay ginawa ng babae. Hindi pinapansin ang kanyang kasuotan, nagtanong si Yukito tungkol sa bilang ng mga sundalo sa Imperial Army. Nagulat si Bertro na si Yukito ay nakatuon sa mga numero, na nagpapaliwanag na ang lakas ng Imperial Army ay nasa mga Archon, isang maliit na elite unit na direktang kinokontrol ng emperador. Nang tanungin ni Yukito kung mas malakas ba sila sa kanya, inamin ni Bertro na mahina siya kung ikukumpara sa kanila. Ipinaliwanag ni Bertro na ang mga Archon ay nagtataglay ng isang espesyal na kapangyarihan na ipinagkaloob ng emperador, at ang mga alingawngaw ay nagpapahiwatig na ang bawat isa ay sapat na malakas upang burahin ang isang bundok. Ang isang eksena ay nagpapakita ng isang Archon sa kagubatan, walang kahirap-hirap na tinatalo ang isang kakaibang hayop na may malakas na pag-atake. Samantala, tinatangkilik ni Mooma ang kanyang cookies ng hamarang si Yukito at nagtanong kung maaari niyang burahin ang isang bundok. Pabirong sinabi ni Mooma na kaya niyang burahin ang isang bundok ng cookies, ngunit iginiit ni Yukito ang seryosong sagot. Inaangkin niya na ang kanyang mga kapangyarihan ay madaling wawasakin ng buong kabundukan, ngunit ipinahayag niya na kailangan niya ng 10,000 tagasunod upang may sagawa ang gayong gawain. Nadismaya si Yukito dahil nasa 100 followers lang sila. Tumawa si Mooma, iniisip na si Yukito ay humanga, ngunit napagpasyahan ni Yukito na wala siyang silbi. Pinuntahan ni Yukito si Bertro na maganda ang pananamit. Literal na tinanggap ni Bertro ang kanyang kapalaran, at nakalimutan niyang mayroon siyang sariling pamalo dati. Nagsisimula siyang magpanik sa pag-aakalang siya ay may gusto sa kanya. Namumula, kinakabahan siyang naghihintay sa susunod nitong galaw, iniisip na ilalagay ni Yukito ang kanyang espada sa kanyang kaluban. Gayunpaman, ginulat siya ni Yukito sa pamamagitan ng pagbunot ng kanyang espada at pag-aralan ito, na ipinahayag na isa lamang itong ordinaryong espada. Sinipa niya siya, kinuha ang kanyang espada, at tinanong kung ano ang gusto niya rito. Sa sakit, ipinaliwanag ni Yukito na natalo niya ang isang kakaibang halimaw gamit ang espada, ngunit hindi niya maintindihan kung paano nito naputol ang isang bagay na napakalaki. Tinatanong niya kung may trick ba ito. Nagpa siya si Bertro na ipakita ito. Nakatayo sa harap ng isang malaking bato, sinabi niya ang salitang emanate habang binubunot niya ang espada, pinalakas ito. Sa isang bahagyang pag-indayog, ang espada ay walang kahirap-hirap na hinahati ang malaking bato sa dalawa, na dinurog-durog pa ito. Nagulat si Yukito, at sinabi sa kanya ni Bertrand na walang trick, hindi lang siya marunong gumamit ng espada. Sinabi niya na walang bagay na hindi maaalis ng espada. Ikinumpara ito ni Yukito sa isang magic sword at sabik na nagtanong kung saan sila makakabili ng higit pa, sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanila na tumayo laban sa Imperial Army. Ipinaliwanag ni Bertro na hindi ito mabibili.
Ibinigay ito ng emperador sa mga nasa itaas ng isang tiyak na ranggo sa Imperial Army, at may espesyal na kapangyarihan. Ang katangian ng kapangyarihang ito ay naiintindihan lamang ng emperador. Tinipon ni Yokito ang admin committee ng relihiyon, ngunit siya lang, Cecil, at Clint. Nagtataka si Cecil kung bakit sila lang, at ang sabi ni Yokito ay dahil daw sila ang pinakamatalino, at kasama na ang maliit na hayop na ito na si Chocho, na nagre-relax lang na parang kontrabida. Ibinahagi ni Yokito na nasa panganib ang nayon, at kinumpirma ni Clint na maaaring darating ang Imperial Army. Habang iniisip ni Cecil na nagmamasid lang sila, iginiit ni Yokito na darating ang hukbo anumang oras sa lalong madaling panahon, kaya tinanong niya kung may paraan upang ilipat ang buong nayon at ipadala ito sa ibang nayon or bansa. Nagbabala si Clint na ang paggawa ng malaking hakbang ay madudurog sila kaagad. Nais ni Yokito kung mayroon silang 10,000 na tagasunod, magiging mas madali ang mga bagay, ngunit itinuturo ni Cecil na ang nayon ay mayroon lamang 2,000 katao, dahil sa isang tuntunin ng imperyo na naglilimite sa populasyon sa mga isolation camp. Nagtanong si Yokito kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Clint na maraming mga isolation camp village sa paligid ng Imperial Capital, na nakikita bilang mga basurahan para sa mga taong itinuturing ng imperyo bilang mga walang silbi. Pagkatapos ay nakipagtagpo si Clint kay Yokito ng pribado, nagtatanong kung mayroon siyang plano na sakupin ang kabisera. Inamin ni Yokito na wala siyang matibay na plano, ngunit mayroon siyang mahigit 9,000 oras sa Civilization 4 at alam niyang makakamit nila ang tagumpay sa relihiyon or kultura. Sa tingin ni Clint, ito ay isang magandang ideya dahil ang kanilang kalayaan ang siyang nagpapaiba sa kanila sa kabisera. Natutuwa si Yokito sa tugon at pagkatapos hampasin ang kanyang mukha, idineklara niyang susubukan niya ang kanyang plano na dalhin ang nayon 500 taon sa hinaharap sa pamamagitan ng mga pagsulong sa teknolohiya. Hahatakin nito ang tagumpay sa agham bago gumawa ng anuman. Makalipas ang isang buwan, sinorpresa ni Yokito si Clint sa kanyang malakas na kumpiyansa na makakuha ng 10,000 followers. Nagtatanong si Clint kung paano ito posible sa 2,000 katao lamang sa kanilang nayon. Ipinaliwanag ni Yokito kay Mooma na ang kanilang relihiyon ay walang magarbong Diyos or tagapagtatag, at si Mooma, na naruroon sa silid, ay hindi gusto ang pahayag na iyon. Patuloy na sinasabi ni Yokito na pinalalawak niya ang kanilang mga tagasunod sa pamamagitan ng pagsuhol sa kanila para maging mga mananampalataya, ngunit kailangan niyang palawakin ang kanilang saklaw. Tinanong ni Cecil kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngumiti si Yokito at sinabing gagamitin nila ang kapangyarihan ni Mooma para kunin ang nayon sa hinaharap. Sinasabi niya sa kanya na umaasa sila sa kanya. Naging emosyonal si Mooma dahil sa wakas ay naniniwala si Yokito sa kanya. Una, lumikha si Mooma ng mga tractor at pinagtrabaho na naman si Ryan. Si Ryan ay gumagamit ng mga tractor upang araruhin ang mga bukid sa harap ng mga taga-nayon. Nataranta ang mga taga-nayon dahil high definition ang 2D textures ni Ryan at sinabi ni Yokito, ito ang gamit ni Mooma na makadiyos. Inanunsyo niya na ang mga sumusunod kay Mooma ay maaaring gumamit ng mga makadiyos na kagamitang ito. Sumang-ayon ang lahat ngunit si Mooma ay nasa lupa na nakakaramdam ng pagod. Si Yokito ay tumawa ng masama, na sinasabi sa kanya na magsimulang gumawa ng mga tractor, kagamitan, at gasolina para sa lahat, karaniwang laktawan ang farming tech tree at lumipat sa produksyon. Excited ang lahat maliban kay Mooma, na pagod na sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Gumanda na naman ang pakiramdam ni Mooma dahil ang kanyang mga followers na ngayon ay nasa 927, at tuwang-tuwa siya na handa na ang lahat, kinikilala ang kanyang kadakilaan. Na-curious si Yokito kung ano ang susunod, at biglang nagpakita ni Alora na may dalang isang balde ng tubig. Sa kasamaang palad, nadulas si Alora, natapon ang tubig sa buong sarili at nagrereklamo na ngayon ay isa na lang siyang generic na babae na ginagamit para sa pagbitbit ng timba. Nakangiti si Yokito, may ibang ideya. Ipinakilala niya ang isang lababo na may gripo, na nakakamangha kay Alora sa madaling pag-akses sa tubig. Sinabi ni Yokito na ang tubig ay isang banal na proteksyon, at pagpapalain nila ang tahanan ng bawat mananampalataya nito. Hindi nagtagal, nag-imbento sila ng kuryente at lahat ay nagdiwang. Pinupuri ni Ryan ang mga ilaw na inilagay ni Yokito at Mooma. Masaya ang mga taga-nayon na maaari na silang uminom ng inumin hanggang sa gabi. Dinala ni Yokito sina Clint at Bertro sa isang bangin, na ipinakita sa kanila ang maliwanag na nayon.
Tinatawag niya itong premium na pamumuhay, tulad ng paglalaro ng City Skylines, isang bagay na ginamit ng sangkatauhan upang umunlad sa iba. Habang nakita ni Bertro na kahanga-hanga ang tanawin, napansin niya ang isang tao sa lupa na nanghihina na si Mooma matapos gamitin para sa kanyang kapangyarihan. Kinaumagahan, mayroon na silang mahigit 2,000 followers at si Mooma ay napuno ng higit na kapangyarihan kaysa dati. Inanunsyo ni Yokito na ginawa nilang tagasunod ang bawat tao sa nayon, ngunit inihayag niya na ang lahat ng ito ay paghahanda lamang para sa susunod na hakbang. Biglang dumating si Ryan na may masamang balita. Isang babae ang umatake at naglagay ng mga sugat kay Bertro. Nagtataka si Yokito kung sino ang kalaban, habang si Mooma ay sumisigaw pa rin dahil sa umaapaw na kapangyarihan. Nagmamadaling tiningnan ni Yokito si Bertro na kalahating malay pa. Tinanong niya kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Bertro na ang babae ay isang archer na ipinadala upang sirain ang nayon. Nakita ni Yokito ang pinangalan ng Adir na nagsasabing ang isolation camp ay lumalabag sa kalooban ng assembly at mapapawi. Gayunpaman, sumabad si Mooma, na nagpahayag na siya, bilang isang Diyos, ay magpapakita kay Adir ng kanyang kapangyarihan dahil siya ang nagtakda ng mga patakaran. Ang Archon ay nagpaputok ng isang napakalakas na pag-atake, ngunit habang ang usok ay naalis, si Mooma ay napapaligiran ng mga bato, na hindi nasaktan. Si Mooma ay may kumpiyansa na iginiit ang kanyang sarili bilang panuntunan, nakakagulat kay Adir. Si Yokito naman ay hindi makapaniwala na umatake ng energy blast ang Archon, at ipinaliwanag ni Bertro na iyon ang kapangyarihan ng sandata ng isang Archon. Natigilan si Adir, nagtataka kung ano ang nagpahinto sa kanyang pag-atake, dahil ang mga bato lamang ay hindi makayanan ang kanyang kapangyarihan. Nag-counterattack si Mooma sa pamamagitan ng paglikha ng Shadow Plant Jutsu mula sa mga bato, at ipinadala ang mga ito kay Adir. Dinepensahan ito ni Adir, habang sinusugod siya ng iba habang sinusubukan niyang maunawaan kung anong uri ng mga nilalang sila. Laking gulat ni Bertro na kayang tumayo ni Mooma laban sa isang Archon ng harap-harapan, kahit na parang pantay ang lakas nila. Nag-aalala si Yokito para kay Mooma dahil 2,000 lang ang followers niya. Patuloy ang pagpapaputok ni Adir sa mga halaman ng hawakan ng isa mula sa ilalim ng lupa ang kanyang kamay ng kanyan. Ang natitirang mga nilalang ay lumukso sa hangin gamit ang kanilang mga sandata, binasag siya, at tinapos ito ni Mooma sa pamamagitan ng paglikha ng isang bibig upang lamunin sila. Nagulat si Yokito at Bertro, at si Mooma na masaya sa kanyang tagumpay, ay tumakbo upang yakapin si Yokito. Gayunpaman, hindi pa tapos, at bamuka ang bibig ng halaman habang pinaputok ni Adir ang bibig nito sa pira-pirasong bahagi. Nag-level up ang Archon, ngayon ay may maraming kamay ng kanya na lumulutang sa paligid niya. Naghahanda si Mooma ng isa pang pag-atake, nakakaramdam ng kumpiyansa, ngunit ginamit niya ang karamihan sa kanyang kapangyarihan. Nagpasya siyang tapusin ito ng mabilis sa pamamagitan ng paglikha ng malalaking halaman ng ahas at pagpapadala sa kanila patungo sa Archon. Gayunpaman, madaling inalis sila ni Adir sa isang pag-atake. Pagkatapos ay ipinahayag ni Adir na ayaw niyang gamitin ang kanyang buong kapangyarihan, ngunit wala siyang pagpipilian, na naglalayong lipulin ang buong isolation camp habang naghahanda siya ng malaking putok ng kanyan. Natakot si Yokito sa maalamat na antas ng kapangyarihang ito. Natatakot din si Mooma, na pagtanto na siya ay karaniwang nanghihina pagkatapos gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Galit sa ideyang matalo sa isang batang babae, tinawag siya ni Yokito na nagsasabing siya na ang kanilang huling pag-asa. Sa kabutihang palad, ito ay nagbibigay kay Mooma ng kaunting kapangyarihan, at si Mooma ay nag-aatubili na inamin na nakakainis na kailangan niyang hiramin ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit si Yokito ay umaasa sa kanya. Nagulat si Mooma kay Yokito sa pamamagitan ng pagdaraya at paghiram ng kapangyarihan ng lahat ng mga Diyos na nagpapakita ng maraming mga kamay ng Diyos. Bilang isang primordial god, inaangkin niya ang lahat ng mga Diyos at ang kanilang mga sandata ay nasa kanyang sarili. Hiniram pa niya ang maalaman na kapangyarihan ni Gilgamesh. Isang sagupaan ng mga sandata ng Diyos at mga putok ng kanyan ang kasunod, ang magkabilang panig ay nagtulak saglit hanggang sa hindi inaasahang lahat ng mga kamay ng Diyos ay nagpasya na tumalon. Natatakot at nalulungkot si Mooma na umalis sila nang magsisimula na ang laban, at iyon ay dahil nalaman nilang hindi pa siya sikat. Gayunpaman, ang pagsabog ay tumindi at pagkatapos ay nagkaroon ng malakas na pagsabog na nag-iiwan kay Adir na malubhang nasugatan.
Nasa lupa si Mooma at tinawag siya ni Yokito. Humihingi siya ng tawad, umiiyak na wala siyang maitutulong sa kanya. Pinuntahan siya ni Yokito upang aliwin ngunit nananatiling maingat kay Adir na medyo sugatan ngunit lumulutang pa rin sa hangin. Si Adir, nagalit sa kanyang kabiguan, ay nagpakawalan ng isang pagsabog patungo sa nayon upang burahin ang lahat-lahat. Habang lumalawak ang pagsabog patungo kay Yokito at sa kanyang mga kaibigan, na nagtitipon, pinapanood ito ni Yokito, na dismaya na wala siyang magawa para iligtas sila. Ngunit pagkatapos ay may pamitik ng kanilang mga daliri at ang pagsabog ay nawala at naglaho. Lahat ng tila na sunog ay naibalik sa normal na parang ginawa sa pamamagitan ng mahika. Nagulat ang lahat dito at nagtataka si Adir kung ano ang nangyari, at pagkatapos ay napagpasyahan na ito ay isang ilusyon. Lumingon siya para makita si Clint na nagsabi sa kanya na sapat na iyon. Sinabi ni Adir na ngayon ay kinikilala si Clint bilang Loki, na hindi niya ito nakilala sa ganoong anyo. Tinutokso siya ni Loki, na nagsasabing siya ay nagiging mabagal kung hindi niya siya nakilala sa anyo ng tao. Nananatili pa rin ang kalituhan sa lahat. Nilinaw ni Loki na walang lalaking nagngangalang Clint na nagpapasalamat sa kanilang pakikitungo sa kanya ng napakaganda na parang kilala nila siya. Inalis niya ang kanyang ilusyon, inihayag ang kanyang tunay na anyo at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Loki, isa sa mga pangunahing Archon. Kakaiba ang anime na ito, ginawa nilang magagandang babae ang mga lalaki. Napagtanto ni Bertro na pinasok ni Loki ang nayon upang subaybayan sila. Nagtanong si Adir kung pinagtaksilan sila ni Loki at humingi ng paliwanag mula sa kanya, naghahanda na pasabugan siya depende sa kanyang sagot. Gayunpaman, si Loki ay lumayo at muling nagpakita sa likod ni Yokito at Mooma, na sinasabi sa kanilang dalawa na ang oras ay tama at dapat nilang tapusin ang emperador. Napuno ng sorpresa si Yokito habang pinapanood niya ang lahat. Tinanong ni Adir si Loki kung bakit niya tinatalakay ang pagpaslang sa emperador na nagpapataas lamang ng pagtataka ni Yokito. Nagtataka siya kung si Loki ay nakahanay sa emperador, ngunit ipinahayag niya ang kanyang kahandaang tulungan si Yokito dahil sa kanyang pagnanais na lansagin ang imperyo. Inaakusahan si Loki ng pagkakanulo, at naghahanda si Adir na magpakawalan ng isang pag-atake, ngunit niloloko siya ni Loki ng isang ilusyon, mabilis na tinusok siya mula sa likod at pinigilan siya ng isang aparatong parang kahon. Si Yokito at ang iba pa ay nakatayo sa gulat nang makita nilang nakaposas din si Bertro, gumulong-gulong sa lupa, at inutusan silang sumunod. Dinala sila ni Loki sa gitna ng Imperial Capital kung saan nagbabantay ang mga nakabaluti na kabalyero na kahawig ng mga estatwa. Dinala niya sila sa isang napakalaking pinto na inihayag ito bilang pasukan sa silid ng emperador. Pagpasok, nakita nila ang kanilang sarili sa silid ng trono kasama ang emperador na nakaupo sa kanyang trono. Sumenyas si Loki na lumapit sila, dahan-daang nilalampasan ang mga gwardya. Si Adir ay sumugod sa trono, lumuhad sa harap ng emperador, inamin ang pagkabigo sa pagpuksa sa kampo ng mga rebelde at pinahintulutan ang mga rebelde na harapin siya. Pinupuri ng emperador sina Loki at Adir para sa kanilang mga pagsisikap. Nagulat si Yokito nang tumingin siya sa emperador, direktang hinarap siya. Mukhang inaabangan na ng emperador ang pagdating niya. Nakaramdam ng pagkatulala, naghanda si Yokito na ipagtanggol ang sarili. Inihayag ng emperador ang kanyang kamalayan sa mga plano ni Yokito na buhayin ang Diyos, at muling ipakilala ang relihiyon. Nawala sa pag-iisip, nagulat si Yokito sa kaalaman ng emperador tungkol sa Diyos, isang katotohanang alam ng iilan. Dahil nainip sa diskurso ng emperador, humikab si Mooma at napansin ang isang malayong haligi. Habang nagmumuni-muni pa rin si Yokito, binasag ni Mooma ang haligi, na nagpabalik sa kanya sa atensyon. Sa pagmamasid na ang haligi ay maaaring nakakaapekto sa pag-uugali ng lahat, ipinahayag ni Mooma na sila ni Adir ay nakikipag-usap sa isang nasawi na individual sa lahat ng panahon. Habang nagsisimulang kumukupas ang mga holographic projection sa silid, isang itim na globo na may mga pulang wire ang ipinakita. Nagpapakita ang mga screen sa likod at paligid ng trono. Ngumisi si Loki, na nagsasabi na alam niyang malalampasan ni Mooma ang katotohanan ng mabilis. Habang umaakyat sa hagdan patungo sa trono, sinabi niya kina Adir at Yokito na ang lahat ng kanilang nakita ay peke, na nilikha ng mga makina ng silid. Sinipa niya ang kalansay ng matandang emperador mula sa trono, na naging dahilan upang bumagsak ito sa hagdan habang ang ulo ay gumulong sa mga binti ni Adir.
Masyadong nabigla si Adir na magsalita, nakatitig kay Loki, na casual na nakaupo sa trono. Ibinunyag ni Loki ang katotohanan, na nagsasabi na ang emperador ay nasawi ng matagal na ang nakalipas, at ang imperyo ay pinamamahalaan ng mga makina ng silid na itinakda ng emperador bago siya masawi. Inamin ni Loki na ilang taon na niyang sinusubaybayan ang mga ito, ngunit hindi pa rin lubos na nauunawaan kung paano sila gumagana. Ipinaliwanag ni Loki na sinusuri at kinokontrol ng mga makinang ito ang lahat, mula sa pananalapi, pagkain, at populasyon ng imperyo, hanggang sa mga natural na pangyayari. Nagdab siya sa pagpupulong, na nagsasabi na ang bansa ay nasa ilalim ng kontrol nito sa loob ng mahabang panahon, mas matagal kaysa sa naiisip nila. Nananatiling labis na nagulat si Adir at nagpupumilit na paniwalaan ang mga salita ni Loki. Sinimula ni Yukito na ikonekta ang mga tuldok, na pagtatanto na ang buong imperyo ay nasa ilalim ng kontrol ng kapulungan. Sa palagay niya ang mga makinang ito ay nahihigitan ang teknolohikal na antas ng kanyang nakaraang mundo. Si Yukito ay patuloy na nag-iisip ng mas malalim, at ipinaliwanag sa kanya ni Mooma na siya ay libu-libong taon nang mas maaga sa hinaharap kumpara sa kanyang lumang mundo, na nawasak na. Natigilan si Yukito. Patuloy na ibinunyag ni Mooma na ang sibilisasyon ay nawasak ang sarili nito, at ang isang maliit na bilang ng mga matatalinong nakaligtas ay nagtayo ng isang bagong sibilisasyon upang maiwasan ang isang katulad na kapalaran, na inalis ang paniniwala sa lahat ng mga Diyos. Si Yukito ay natakot sa paghahayag na ito, hinawakan ang mga balikat ni Mooma at agad na nagtanong kung ano na ang mundo. Pinayuhan siya ni Mooma na huminahon at kinilala ito bilang Ashihara no Nakatsuki, nakatumbas ng Earth sa mga termino ni Yukito. Dinala niya si Yukito sa malayong hinaharap ng Earth. Hindi maproseso ang lahat, nataranta si Yukito. Paulit-ulit niyang tinatanong si Mooma kung bakit niya siya dinala rito, at ang sagot niya ay dahil gusto niya ito. Sa isang pagbabalik tanaw, itinapon siya ng mga relihiyosong tagasunod ng ama ni Yukito sa dagat, dahilan upang siya ay malunod. Ipinaliwanag ni Mooma na hindi madali ang paghahanap ng oras sa kasaysayan kasama ang lahat ng sitwasyong nais ni Yukito. Tuwang-tuwa siyang nagtatanong kung maganda ba ang kanyang ginawa, kumikinang ang kanyang mga mata na parang bituin. Si Yukito ay malungkot na napagtanto na ang mga Diyos ay nilalaro siya sa lahat ng panahon, at nagdadalamati sa kakilakilabot ng lahat ng mga Diyos. Si Loki ay sinenyasan si Mooma na sirain ang lahat ng mga makina sa silid na nagbabalak na sirain ang imperyo. Kino-question ni Adir ang kanyang desisyon, nagtataka kung bakit niya gagawin iyon dahil ipinanganak ang mga Archon upang maglingkod sa imperyo. Sinabi ni Loki kay Adir na gusto niyang matapos ang pagkilos. Nang malapit nang sirain ni Mooma ang mga makina na pinag-utos ni Loki, sinabihan siya ni Yukito na maghintay. Hinarap ni Loki si Yukito, ngunit nagulat siya sa isang sipa sa mukha. Siya ay makitid na umiwas, kumuha ng kutsilyo, at sumugod sa kanya. Hinawakan ni Yukito ang kanyang kamay bago niya ito matusok, dinasormahan siya, ibinagsak siya sa lupa, at hinawakan ng kutsilyo sa kanyang leeg. Ibinahagi ni Yukito ang kanyang teorya, na nagsasabing hindi magagamit ng mga Archon ang kanilang mga kapangyarihan sa silid ng trono or sa paligid ng Imperial Palace. Itinuturo din niya na ang nakaraang ilusyon ay hindi kagagawa ni Loki. Kung magagamit niya ang kanyang kapangyarihan, hindi na niya kailangang dalhin ang mga ito hanggang sa Imperial Palace. Tinanong ni Yukito si Loki tungkol sa kanyang layunin at kung bakit sinisikap niyang sirain ang bansa. Hinampas ni Yukito ang kutsilyo sa lupa sa tabi ng kanyang mukha, na nag-iwan ng sugat sa kanyang pisngi. Habang nagbibigay si Loki ng hindi malinaw na sagot, itinatago ang kanyang tunay na motibo sa pagwasak sa imperyo, nakasandal sa kanya sa itaas lamang ng kanyang ulo, tinitingnan niya ang kanyang mga mata, hawak pa rin ang kutsilyo sa kanyang mukha, at hinihiling ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Loki na ang isang tunay na Diyos ay hindi maaaring lokohin ng kanyang kakayahan sa ilusyon, at ang mga Archon ay katulad ng mga Diyos. Nagkakaroon sila ng higit na kapangyarihan sa mas maraming tagasunod. Naniniwala siya na sa kanyang kapangyarihan, kaya niyang sirain ang imperyo upang subukan ang kanyang hypothesis. Nagpunta siya sa iba't ibang isolation camp, ipinakita ang kanyang kapangyarihan para makakuha ng mas maraming tagasunod, at habang dumarami ito, magagamit niya ang mga kapangyarihang hindi niya karaniwang ginagamit. Sinabi niya na ang mga Archon ay itinayo upang maging katulad ng mga Diyos na may katulad na mga katangian. Hinarap ni Yukito si Loki, tinanong siya kung gusto niyang magpanggap na isang Diyos.
Si Loki ay tumugon na hindi niya nais na magpanggap na isang Diyos ngunit naglalayong maging isang tunay. Ibinahagi niya ang kanyang plano sa iba pang mga Archon, at sumasang-ayon sila dito. Iminumungkahi ni Loki na sirain ang palasyo, na ikinagulat ni Yokito at Adir. Pumayag naman agad si Yokito na mas ikinagulat nila. Sinabi ni Yokito kay Loki na ang mundong may malayang pasya ay hindi masama, at inutusan si Mooma na sirain ang palasyo. Inihagis niya ang kutsilyo sa trono habang sinuntok ni Mooma ang lugar, nabasag ang simboryo sa itaas nila. Naagwan ng ingay ang atensyon ng mga mamamayan, at nag-aalala sila sa kaligtasan ng emperador. Sinabi ni Loki kay Yokito na magsisimula na ang bagong panahon ng mga Diyos, habang muling nilalamon ng kaguluhan ang mundo. Hindi sumang-ayon si Yokito, sinabing walang nagbago at gagawin niyang nag-iisang Diyos si Mooma. Ibinasura niya ang iba pang mga Archon bilang mga peke, na nagsasabi na hindi sila mananalo laban sa isang tunay na Diyos. Iniwan ni Loki si Adir kasama si Yokito, hindi magamit ang kanyang kapangyarihan dahil nawasak ang mga makina ng kabisera. Sinabihan niya si Yokito na gawin ang anumang gusto niya kay Adir. Tumawag si Yokito kay Loki habang lumalayo siya, na nangangakong paprotektahan ang nayon sa anumang paraan. Tumugon si Loki na gagawin din niya ang lahat para maging isang Diyos. Nilapitan si Adir na galit pa rin at nagtataka kung bakit buhay pa siya. Sinabi sa kanya ni Yokito na maaari siyang magtampo, ngunit hindi nito maibabalik ang emperador or ang kapulungan. Sa sobrang galit, sinisisi niya ito sa pagsira ng lahat. Ipinaliwanag ni Yokito na kung hindi niya ito ginawa, lahat sila ay napaslang. Napaiyak si Adir at kumapit sa damit ni Yokito. Inaalo niya ito, sinasabing may pag-asa pa. Nagulat si Adir. Nangako siyang tutulungan siyang talunin ang iba pang mga Archon upang maitayo niyang muli ang assembly. Itinuro ni Yokito kay Adir na ang mga Archon ay nagtataglay ng kakaiba at magkakaibang kapangyarihan. Kung kukunin niya ang lahat ng kapangyarihang ito sa pamamagitan ng pagtalo sa iba pang mga Archon, makakamit niya ang malapit sa kapangyarihan at muling likhain ang sistema kasama ang emperador at ang kapulungan. Tinanong ni Adir si Yokito kung bakit niya ito tinutulungan, at sumagot siya na ang iba pang mga Archon ay mga kaaway din niya. Inamin niya na hindi niya alam kung bakit, ngunit hindi niya pwedeng hayaan ang isang umiiyak na batang babae. Niyakap niya ito ng mahigpit, at nagpasalamat ito, umiiyak sa katawan nito. Sinasalamin na sa kabila ng pagiging mga Archon, emosyonal na hindi sila naiiba sa mga bata, na ginagawang madali silang manipulahin. Pinakain ng pagkain ni Yokito si Adir, tinanong kung masarap, at sumagot siya ng positibo. Nag-espiya si Alora sa kanila, sa pag-aakalang tama siya sa mga trip ni Yokito. Tinawag ni Yokito ang mga tao sa kampo at ibinalita sa kanila na ang kanilang pananampalataya ay mayroon na ngayong dalawang Diyos, sina Mooma at Adir. Ipinaliwanag niya sa kanila na parehong sina Mooma at Adir ay kanilang mga Diyos dahil hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin sa salitang Diyos. Nagulat si Mooma dito at hinarap si Yokito, tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin sa pahayag. Habang kinakaharap niya si Yokito, may lumalabas na counter sa itaas ng kanyang ulo, na nagpapakita ng bilang ng mga tagasunod niya. Ang parehong counter ay magpapakita sa itaas ng ulo ni Adir. Nakuha niya ang higit sa kalahati ng mga tagasunod na orihinal na mayroon si Mooma, na naging sanhi ng pagkawala ni Mooma sa kalahati ng kanyang mga orihinal na tagasunod. Si Yokito ay nagpapahiwatig kay Adir na subukan ang mga kapangyarihang nakuha niya sa pagkakaroon ng mga tagasunod. Itinali ni Adir ang isang laso sa kanyang ulo bago nagpakawalan ng isang malakas na sabog ng enerhiya mula sa kanyang mga kamay, na naglalakbay sa isang ilog at naghiwa-hiwalay ng isang malaking bato. Nagdiwang si Mooma habang nakakuha siya ng mahigit 1,000 tagasunod, na inilagay siya sa halos 3,000 tagasunod pagkatapos ng pagsasama-sama ng 3 iba pang mga isolation camp. Huminto siya sa pagdiriwang habang sinusulyapan niya si Adir na may 300 mas maraming tagasunod kaysa sa kanya. Tumungo si Rico sa presensya ni Yokito, naputol ang kanyang pagmumuni-muni, at agarang ipinaalam sa kanya ang tungkol sa isang kakaibang hayop na umaatake. Binalaan niya si Yokito at ang iba pa na si Ryan ay nasa panganib. Si Ryan, na may dalang babae, ay desperadong umiiwas sa kakaibang halimaw ngunit muntik ng maapakan. Sa tamang panahon, nagpakawala si Adir ng isang blast mula sa kanyang kamay, tinutusok ang kakaibang halimaw at nakontrol ang sitwasyon. Mabilis na lumapit si Yokito kasama si Mooma sa kanyang mga bisig, na nagpahayag ng pag-aalala para sa kapakanan ni Ryan.
Tiniyak sa kanya ni Ryan na ayos lang siya, ngunit ang babaeng dinadala niya ay malubhang nasugatan. Papalapit sa misteryosong babae, pinuri ni Adir ang kanyang mahuhusay na galaw at inutusan siyang tumayo. Ang babae, na nagpapakilala sa sarili bilang si Gia, isa sa mga pangunahing archer na may kapangyarihang kontrolin ang mga kakaibang hayop, ay nagtanong tungkol sa kanilang relihiyosong grupo. Nagtanong si Yukito tungkol sa mga intensyon ni Gia, at ipinakita niya ang pagnanais na pag-usapan ang isang bagay na mahalaga. Ipinaliwanag ni Gia ang kanyang kalagayan, inaatake dahil hindi niya makontrol ang mga kakaibang hayop. Sa isang susunod na eksena sa eatery, kinukot siya ni Mooma si Gia sa pagkakaroon lamang ng 2 tagasunod kumpara sa kanyang 3,000, na iginiit na dapat siyang sambahin at sundin ni Gia. Nakipag-usap si Yukito kay Gia tungkol sa kanyang pakikibaka sa pagkontrol sa mga kakaibang hayop dahil sa kakulangan ng mga tagasunod. Ibinunyag ni Gia na siya mismo ang inatake at nagpahayag ng pagnanais na durugan si Loki, na nagpasimula ng salungatan sa pagitan ng mga Archon. Pinaghihinalaan niyang may panalong plano si Loki, at ipinipilit niyang durugan siya sa lalong madaling panahon. Si Yukito at ang partido ay tumungo sa kabisera, nakatagpo ng isang hindi inaasahang napakalaking pader. Naiintindihan ni Yukito ang layunin nito, at kung paanong naghahanda si Mooma na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sirain ito, pinayuhan siya ni Gia ukol dito. Nagmungkahi si Gia ng alternatibong solusyon at inihayag ang kanyang kakayahang lumikha ng mga kakaibang hayop na nag-iiwan kay Yukito na naguguluhan sa kanyang dalawahang kapangyarihan ng parehong kontrol at paglikha. Nang malapit nang matapos ni Yukito ang pagsasabi kung gaano kadelikado si Gia, natapos niya ang paglikha ng halimaw, isang maliit at cute na ibon na gawa sa putik. Nagpagulat ito kay Yukito na naging dahilan upang magambala ang kanyang sarili, na pagtanto na siya ay ganap na naubos sa paggawa ng isang ibon. Ang ibon ay pumailan lang sa himpapawid na lumampas sa taas ng pader, at agad na na-atake ng isang green laser energy beam. Nagtatakang tumangala si Yukito at ang party sa ibong sinira. Ipinaliwanag sa kanila ni Gia na, sa sandaling malampasan nila ang pader, sila ay sasailalim sa agarang pag-atake. Ang isang humanoid figure ay tumalon pababa mula sa dingding at lumapag sa harap ni Yukito at ng partido, itinutok ang isang matalim na talem sa kanila, nagbabala na ang lahat ng pagtatangka na pumasok sa kabisera ay aalisin. Ang figure pala ay si Bertro ngunit inaangkin na hindi si Bertro na ipinakilala ang sarili bilang ang Black Knight Bertro. Biglang bumagsak si Bertro sa lupa, at ang kanyang katana ay dumulas sa kanyang kamay. Maingat na hinablot ni Yukito ang katana sa lupa. Nagpout at umiyak si Bertro na parang sanggol, na nagpahayag ng pagnanais na matapos ang lahat. Si Loki ay nagpakita sa tabi ni Yukito na parang multo, na nagtuturo sa kanila na kunin si Bertro dahil nakita niyang nakakainis siya. Si Yukito, na nagulat sa biglang pagsulpot ni Loki, ay ibinaon ang katana sa kanyang leeg, hiniwa ang ulo niya. Gayunpaman, ang ulo at katawan ay nagkawatak-watak, muling nagpakita sa likuran nila, tumatawa at sinabing si Yukito ay masyadong naiinip. Tinanong ni Loki si Yukito tungkol sa kung bakit siya nasa kabisera kasama si Mooma, Dia, at ang iba pang bahagi ng partido. Buong pagmamalaking idineklara ni Mooma kay Loki na hindi siya reject at may mahigit 10,000 followers. Tumugon si Loki, na inihayag na mayroon siyang higit sa 1 million plus na mga tagasunod. Tumawa si Yukito, ipinahayag ang kanyang pagkagulat sa pagkakaroon ng napakakaunting mga tagasunod ni Loki. Lahat, kasama si Loki, ay nagulat sa pahayag ni Yukito habang siya ay naglalakad pabalik na nag-aanunsyo na sila ay pauwi na dahil hindi na kailangan ng karagdagang reconnaissance. Tinawag ni Yukito si Loki, binalaan siya na kung siya ay kalokohang sumalakay sa kanila, aatakihin ulit ang kanyang ulo. Ngumiti siya at nagmaneho na palayo. Bumalik sa kanilang base, binalaan sila ni Yukito na ang walang kabuluhang pag-atake kay Loki ay magreresulta sa pagkasawi nilang lahat. Nagulat si Alora sa kasinungalingan na ginawa ni Yukito. Ipinahayag ni Yukito ang kanyang sorpresa sa hindi inaasahang bilang ng mahigit 1,000,000 na tagasunod, at itinuturing na isang himala na sila ay nakatakas. Inutusan ni Yukito si Bertro na ibahagi ang sitwasyon sa loob ng kabisera, dahil nandoon siya at ang tanging maaasahan nila. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng kasawian ng emperador, ang kabisera ay nawalan ng kaayusan, ngunit nang pumasok si Loki sa Imperial Palace, ang mga tao ay nagsimulang kumilos ng maayos tulad ng dati.
Pumayag si Bertro na bantayan ang mga gate kapalit ng impormasyon sa mga plano ni Loki, ngunit sa kabila ng maraming pagtatanong, wala siyang matutunan. Iginiit ni Yokito ang kanyang paniniwala na si Loki ay kumikilos bilang emperador, gamit ang kanyang kapangyarihang ilusyon sa buong kabisera. Ang paghahayag na ito ay nagpagulat sa lahat, napagtanto na ang buong kabisera ay nakulong sa isang ilusyon na nilikha ni Loki. Itinuro ni Yokito ang pagkakamali ni Loki, na binibigyang diin na ang bilang ng mga tagasunod niya ay hindi sa kanya kundi sa emperador. Nagulat ang lahat sa paghahayag na ito, ngunit nakikita ito ni Yokito bilang isang kalamangan na maaari nilang pagsamantalahan. Binigyang diin niya na hindi ito laro kundi isang psikolohikal na digmaan, at hinihikayat silang mag-strike gamit ang bagong kalamangan na ito. Si Yokito ay nagbibigay ng mga gawain sa lahat ng tao sa silid. Nagtago si Bertro sa likod ng isang truck, nakabuntot at pinagmamasdan ang mga kilos ni Gia. Nagpakita siya nang huminto si Gia sa isang bahay sa isang lugar na hindi dapat kaakibat ng anumang mga nayo ng isolation camp. Habang binubuksan ni Gia ang pinto sa bahay, maraming bata ang sumalubong sa kanya, na tinatawag ang kanyang ina. Nagpahayag sila ng pag-aalala tungkol sa kanyang pagiging huli-muli. Humingi ng tawad si Gia, sinabing sobrang busy lang at pumasok sa loob para maghanda ng hapunan. Ang mga bata ay nag-aalok ng tulong. Sumang-ayon siya at nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Iniulat ni Bertro ang kanyang mga natuklasan kay Yokito, na nagdedetalye ng lahat ng kanyang naobserbahan. Napagpasyahan ni Yokito na ito ang relihiyosong grupo ni Gia, ang pinakamaliit na posibleng anyo ng pamilya. Ipinaliwanag ni Yokito na ang bawat pamilya ay may kani-kanyang mga ritual, na ang head ay ang pinuno at isang matibay na ugnayan sa pagitan ng mga miyembro. Binigyang diin ni Yokito na ang isang pamilya ay isang relihiyosong grupo sa sarili, na binanggit na sa bayan na dati niyang tinitirhan, maraming malalaking relihiyon ang nagsimula bilang mga relihiyon ng pamilya. Naniniwala siya na kailangan nilang mabilis na durugan si Gia, na nagmumungkahi na ang pinakamabilis na paraan upang harapin ang isang relihiyon ng pamilya ay ang patalsikan ang pinuno, at ay absorb ang mga miyembro ng sabay-sabay. Tinalakay ni Yokito kay Dayan ang planong nakawin ng mga tagasunod ni Gia sa pamamagitan ng pagpapaibig sa kanya. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagpigil sa mga bata na gamitin bilang mga kasangkapan para sa relihiyon, na nagsasabi na ang mga batang pinagpasilbihan ay mauuwi sa pagtatapon. Upang maiwasan ito, hindi nila dapat tratuhin ang mga bata na parang mga kasangkapan. Hinarap ni na Yokito, Mooma, at Dayan ang mga bata. Hinihiling ng mga bata na malaman kung sino sila. Ipinakilala ni Mooma ang kanyang sarili bilang isang Diyos at ang iba ay mga alagad niya. Sinabi ni Yokito kay Dayan na sana ay dinala niya ang lahat ng mga bata, ngunit iginiit niya na dapat niyang ibalik muna ang kanyang mga tagasunod. Nag-aatubili na sumang-ayon, sinabi ni Yokito na gagawin nila ang dalawa at reformahin ang mga ito kapwa sa psikolohikal at pisikal. Ang isa sa mga bata ay naglalayo ng araw kay Yokito, at habang naghahanda siyang gumanti, ang lupa ay nagsimulang yumanig. Ipinaalam ni Mooma kay Yokito na kailangan nilang umalis sa kagubatan nang lumabas si Gia mula sa pagitan ng mga puno, na inakusahan si Yokito na nagdudulot ng gulo. Hinikayat siya ni Mooma na tumakbo, ngunit sa halip, hinarap niya si Gia, binabalaan siya na huwag subukan ang anumang mapanlinlang sa loob ng kanilang grupo. Iginiit ni Yokito na kahit na makakuha siya ng mga tagasunod, kukunin lang nila ang mga ito. Tumawa si Gia, ipinahayag na walang pasulong, at katapusan na. Nabibitak ang lupa sa ilalim nila, naglalabas ng bug zone ng hangin at tinakpan ang buong kagubatan sa kakaibang hamog. Pagtingin sa itaas, nakita ni Yokito ang isang napakalaking kakaibang hayop na parang ahas na pinangalan ng Taken, isang mobile biological fortress na may kapangyarihan na higit pa sa isang Archon. Hinabol ng Taken si Yokito at ang kanyang partido sa kagubatan. Huminto si Adir at nagpaputok ng isang blast sa isa sa maraming ulo ng Taken, saglit na pinabagal ito ngunit hindi nagdulot ng pinsala. Gumanti ang Taken ng isang blast mula sa isa sa mga bibig nito, na hinaranggan ni Mooma ng mga ugat na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ipagtanggol ang grupo. Inutusan ni Yokito si Mooma na iyuko ang kanyang ulo upang itatak ang kapangyarihan ng Taken. Itinuring niya ito bilang isang nakatutuwang ideya, na itinuturo na ang orihinal na Diyos ni Taken ay hindi nakakaintindi ng mga salita. Binigyang diin ni Dayan ang pangangailangang makatakas, ngunit nagtatanong kung paano nila malalampasan ang halimaw.
Habang papalapit ang halimaw, dumating sina Cecil at Alora sakay ng isang truck, bumangga sa Taken. Hinihimok nila ang partido na pumasok na sinasabing dumating sila upang iligtas sila. Sumakay ang lahat sa truck at nagmaneho sila habang hinahabol pa rin ang halimaw. Pinindot ni Cecil ang mga button sa kotse, inilipat ito sa overgear at gumagalaw ng buong bilis. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na iwasan ang bawat pag-atake mula sa halimaw habang sila ay nagmamaneho. Dahil hindi tuluyang naiwasan ang halimaw, bumibilis ng husto si Alora na nagiging sanhi ng pag-ikot at pagkalaglag ng speedometer, na nagtutulak sa truck sa mga supersonic na pag-ikot. Sa wakas, nagawa nilang makatakas mula sa halimaw at nakalayo. Tinanong ni Adir si Yokito tungkol sa kakaibang hayop, at ipinakita ng bata sa tabi niya na ito ay Taken, ang pinakamalakas na kakaibang hayop na nilikha ng kanyang ina. Nagpakita ang Taken mula sa ilalim nila, inilantad ang buong katawan nito, na ilang beses na mas malaki kaysa sa mga orihinal na humabol sa kanila. Si Alora ay patuloy na nagmaneho palayo upang maiwasan ito, na naging sanhi ng bahagyang pagbagsak ng truck, na nagpabagsak sa ilang mga bata. Nailigtas ni Yokito ang mga bata na muntik ng mahulog, ngunit nauwi sa pagkahulog mismo mula sa truck. Agad siyang tinusok sa tiyan ng galamay ng Taken. Tumalon si Mooma mula sa truck papunta sa halos walang buhay na katawan ni Yokito na nangangakong pagagalingan at ililigtas siya. Gayunpaman, nagsimulang umatras ang galamay sa bibig at si Yokito, kasama si Mooma, ay nilamon ng Taken. Nagising si Yokito na nakasabit sa dingding na may walang malay na Mooma sa lupa. Nakita niya ang dugo sa lahat ng dako at nakaharap niya si Gia sa ibang anyo, ang anyo ng pakikipaglaban nito, dahilan upang hindi niya ito makilala. Ipinaliwanag ni Gia na nasa loob sila ng katawan ng Taken, nakakaibang kahawig ng isang marangyang kastilyo. Ipinaalam niya kay Yokito na hindi siya maaaring masawi, na sinubukang tapusin siya ng halos 300 beses, ngunit patuloy itong nabubuhay, na tila muling binuhay ni Mooma nang walang katapusan. Sa pagtingin sa isang screen na nagpapakita ng Taken na lumilipat patungo sa kabisera, kinwestiyon ni Yokito ang mga pagkakataong manalo ni Gia sa napakababang bilang ng mga tagasunod. Iginiit ni Gia na kaya niyang manalo basta kasama niya ang Taken, na nagbabalak na isa-isang sisirain ang iba pang Archon. Pagkatapos ay tinanong niya si Yokito kung alam niya ang mundo bago umiral ang imperyo, ipinaliwanag na ang mga Archon ay kalahating tao na biolohikal na sandata na nilikha bago pa umiral ang imperyo sa pamamagitan ng pakikialam sa katawan ng tao. Inihayag ni Gia na karamihan sa mga Archon ay nawala ang kanilang mga alaala noong panahong iyon, ngunit pinanatili niya ang kanya. Ginawa siyang Diyos ng kanyang ina ng isang komunidad na gustong mamuhay sa tabi ng kalikasan kaysa sa teknolohiya, gamit siya bilang kasangkapan para sa kayamanan at kapangyarihan. Tinakbuhan ni Gia ang kanyang ina at sinira ang komunidad ng kanyang ina. Sinabi niya kay Yokito na ang lahat ng mga Archon ay nagbahagi ng isang katulad na kwento ng pinagmulan batay sa kanilang kalikasan. Inakusahan ni Gia si Yokito ng amoy ng kanyang ina, tinawag siyang basura na nagsasamantala at nanlilinlang ng mga tao. Itinanggi ito ni Yokito, ngunit hinamon niya ito na tapat na sabihin kung hindi siya nagsisinungaling sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa pagmumuni-muni sa kanyang mga aksyon sa kanyang nakaraan at kasalukuyang mundo, sumigaw si Yokito kay Gia, na inakusahan siyang kapareho niya. Sumang-ayon si Gia, sinabing pinutol sila mula sa parehong tela dahil sa mga taktika na itinanam ng kanyang ina. Nagpahayag si Gia ng pagkamuhi sa tinatawag na mga Diyos, naiinis na sinisikap ni Yokito at ng iba pang mga Archon na buhayin ang mundo ng mga Diyos, at ipinahayag ang kanyang layunin na sirain ang lahat ng ito habang sinasakal siya. Si Alora at ang natitira ay tumatawag kay Yokito, na nagpapahayag ng pasasalamat para sa kanya at ni Mooma na nagligtas sa kanila ng paulit-ulit. Ipinapahayag nila na ngayon na nila ang pagkakataong iligtas sila. Nagtitipon sila ng isang pulutong ng mga tagasunod, nagpapatugtog ng isang kanta at naghohost ng isang pagdiriwang para kay Mooma. Ang mga cheer mula sa karamihan ay nagpalakas kay Adir na nagudyok sa kanya na ipasa ang kanyang gitara kay Bertro at inutusan siyang pumalit. Lumipad paitaas si Adir sa Taken at nagpaputok na sinira ang ilan sa mga ulo nito. Nagpaputok si Dayan sa Taken, kaya inaatake nito ang sarili nito. Habang ang ilan sa mga ulo ay malapit nang mahulog sa entablado, sinisira sila ni Adir. Nang magsimulang magdiwang ang lahat, muling nabuo ng Taken ang mga ulo nito at umatake sa karamihan.
Si Mooma, na pinalakas ng kanyang mga tagasunod, ay pinipiga ang kanyang natitirang kapangyarihan at ginagamit ito upang pigilan ang Taken sa kanyang mga track. Tinawag ni Yokito si Gia at hinidbat niya ito. Nagmumungkahi si Mooma ng paraan para manalo sila, na nagmumungkahi na kung magiging mananampalataya si Yokito, magkakaroon siya ng sapat na kapangyarihan upang agad na mapaslang ang Taken at anupaman sa isang iglap. Sumang-ayon si Yokito, hinihiling kay Mooma na palayain siya mula sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nangangako siyang susundan siya ng totoo kung gagawin niya. Pinalaya siya ni Mooma, na sinasabi sa kanya na maging kanyang mananampalataya. Gayunpaman, nilinlang siya ni Yokito, sinipa ang isang mesa kay Gia at naging dahilan upang matamber siya sa lupa. Sa pagtatangka ng isa pang pag-atake kay Gia, pinalipad si Yokito sa kisame ng isang galami na lumabas sa tiyan ni Gia. Umakyat si Adir sa entablado, hinihimok ang kanyang mga tagasunod na lumipat kay Mooma. May mga pagtatalo sa karamihan, ngunit kinumbinsi sila ni Adir na ipinaliwanag na paprotektahan at pangangalagaan sila ni Mooma. Nakuha ni Mooma ang mga tagasunod mula kay Adir, pinalakas ang kanyang kapangyarihan at pinahintulutan siyang makawala sa kanyang mga tanikala. Siya ay bumubuo ng isang golem mula sa mga ugat para labanan ang Taken. Si Yokito ay naglunsad ng isang pag-atake kay Gia, at naalis ang kanyang mga braso. Ang mga ito ay halos agad-agad na muling nabuo, at hinawakan niya ito sa leeg. Inatake ni Gia ang kanyang tiyan kaya napaatras siya sandali. Gayunpaman, sinuntok niya ito sa ulo, na nagpabagsak sa kanya. Ipinaalam ni Yokito kay Gia na hanggat pinapagaling siya ni Mooma, hindi niya papansinin ang anumang pinsalang makukuha niya. Hinarap ni Mooma si Gia dahil sa paninira sa katawan ni Yokito. Hinawakan ni Yokito si Gia sa kanyang baywang, hinampod siya sa sahig, at ginawa niyang galami ang kanyang braso, tinangka siyang sakalin. Habang tutuzokan na ni Gia si Yokito, natusok siya sa likod ng isang sanga mula sa plant summon ni Mooma. Sumabog si Gia, dahilan para sumabog din ang Taken. Bumagsak sa lupa sina Mooma at Yokito, at inabot ni Mooma ang kanyang mga kamay kay Yokito habang ligtas silang nakarating. Sinalubong sila ni Adir at ng iba pang partido, at pumunta ang mga bata sa kinaroroonan ni Gia at tumabi sa kanya. Sinabi niya sa kanila na kung gusto nilang maghiganti, dapat silang kumilos dahil siya ay nasugatan at walang magawa. Ang isa sa mga bata ay lumakad papunta kay Gia upang atakihin siya, ngunit pinigilan siya ng isa pang bata, na sinalo ang kutsilyo gamit ang kanyang kamay. Nakiusap siya sa kanya na huwag siyang tapusin, at ibinagsak niya ang kutsilyo sa lupa bago naglakad palayo. Naalala ni Gia ang kanyang nakaraan habang nakahiga siya sa sahig. Nagdiwang at nagpa-party ang mga tagasunod ni Mooma, kasama si Dayan na nagsisilbing DJ nila. Kumuha si Adir ng isang kutsara ng ice cream, na nagmumungkahi na sa halip na sina Dayan or Mooma, ice cream ang dapat sambahin. Ipinaalam ni Yokito kay Gia na babantayan niya siya at ang mga bata para matiyak na wala siyang gagawing kainahinala. Inatasan niya si Ken, isa sa mga bata, na bantayan siya. Itinuro ni Yokito kay Ken na gusto niya si Shira, isa pang bata na inalagaan ni Gia. Tinukso ni Mooma si Gia, na sinasabing isa na siya sa kanyang mga kampan, ngunit mapaglarong tinutokso ni Gia ang kanyang likod. Si Loki ay nagpakita sa eksena upang batiin si Yokito. Tinanong niya siya kung siya ang may pananagutan sa bilang ng mga tagasunod ni Mooma. Tumugon siya sa pagsasabing ang pag-atake ng Taken sa kabisera ay magiging lubhang nakakainis para sa kanya. Sinabi niya kay Yokito na ginamit niya ang kanyang sariling kapangyarihan upang ilipat ang isang bahagi ng kanyang mga tagasunod kay Mooma. Binalaan siya ni Yokito na huwag maliitin siya, na sinasabing para siyang Diyos na gumagalaw ng mga piraso sa isang chessboard. Tiniyak sa kanya ni Loki na hindi niya ito minamaliit, at hinahangaan ang kanyang mga kakayahan ng higit sa sinuman. Nawawala siya ng walang bakas na parang hindi pa siya nakapunta doon. Lumakad sina Alora at Cecil papunta kay Yokito, na nananatili sa tabi ng lawa. Ikinwento nila ang kanilang mga karanasan mula nang magkakilala sila. Tinitiyak ni Yokito sa kanila na paprotektahan niya ang nayon kahit na ano ang mangyari.